And then sa right side naman, meron kayong makikitang referral link. Yung referral link na yan is pwede nyo siyang i-copy or i-click nyo lang yung link na yan, automatic makakopy na yan. And then punta po tayo doon sa ating URL or website. Ayan, like halimbawa, punta tayo dyan, i-click po natin yung i-paste natin yung ating link. Ito yung makikita ninyo. Ito yung ating affiliate sign up or yung registration form. Kaya kapag hinapin nyo yung referral link na yan sa bandang right side, yan yung pwede ninyong isend sa inyong mga prospects or sa mga guests na interested na maging affiliate or mag-register ng dropshipping account. So para sila ay mag-register, ito po yung makikita nila sa link na yon. O, naka-fix na yung sponsor name kasi sa link ko sila nag-sign up kaya nandyan na automatic yung sponsor name. Username, ito yung username, ilagay nila kung anong gusto nilang username. Like for example, 123. Yan. Then password, halimbawa kung anong password yung gusto nila. O, make sure na private, no? Kayo lang nakakaalam ng password, sila lang. Or kung ikaw yung mag-register para sa kanila, o gumawa ka lang ng default password. And then, lagay mo yung address nila, kung make sure na complete address hanggat maaari. The province, the city, the barangay, and then their first name, halimbawa, Juan, last name is De La Cruz, mobile number is, ilagay natin yan. And then email address, kung meron sila, mas maganda. And then, click natin yung submit. So once na-click nyo na yung submit, may lalabas dyan na pop-up message kung ano yung nilagay ninyong username and password para sa kanila. So pwede nyo siyang screenshot, then isend po sa kanila, or isend nyo na lang manually yung kanilang username and password. Okay? So ganun lang po kadali. Gamitin yung affiliate link natin para mag-register ng ibang mga account. Ayan, so alam nyo na ngayon kung saan makikita yung inyong mga referral link.